Dear Ate Chiki, magandang gabi po sa inyo, ganun na rin sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Adrian mula sa Bataan. Hindi ko alam kung anong intention ko sa pagsulat pero siguro maglalabas lang po ako ng nasa sa loob ko. Meron po akong mahal na babae. Ang totoo, mahal na mahal pa rin. Hiwalay na kami, 4 years na. Pero kahit kailan, hindi ako na-attract sa iba. Naghiwalay kami kasi ayaw niya na. Ganun-ganun lang. Yung 5 years tapos ayaw niya na. Wala pang 5 months, may bago na siya. Grabe. Maraming beses na sinubok kong mag-rebound o mang-rebound. Kahit masamang gawin, kung yun lang ang paraan para maka-move on ako. Pero hindi ko nagawa. Pakiramdam ko, niloloko ko siya. Ganun? Sinunog ko lahat ng gamit niya. Damit, undies, bag, etc. Kahit anong gamit na magpapaalala ng pagsasama namin. Maliban sa isa niyang litrato na personally panakaw kong kinuha nung unang araw na nakilala ko siya. Ngayon, ikakasal na siya. Ang natira sa akin, yung picture niyang parang walang bukas, ang ligaya. Kahit ang laki ng bunganga niya, in love ako sa larawan niya. Baliw na raw ako, sabi ng mga tropa. Eh di lalo ngayong ikakasal na siya. At tingin ko, mas baliw ako kung wala akong gagawin para mapabalik siya. Ate Chiki, pwede pa kaya? Hanggang dito na lang at maraming salamat. Adrian ng Bataan. Adrian, hindi na pwede. Ano ba? Matagal nang ayaw sa'yo eh. 'Di ba? 4 years na nga nakalipas, sabi mo eh. After na nag-break kayo. Grabe, ginagawa mo ako whiner. Hindi na pwede. Kaya ka hiniwalayan, 'di ba? Kinontak ka ba? May pahiwatig ba after nyong nag-break? May signs ba? Signs, wag na yung signs eh. Kasi yung signs, baka ikaw nang nag-i-interpret eh. Meron ba siyang sinabi sa'yo na iniisip mo na pwede mo pa siyang balikan? Wala naman na ata siya, hindi naman ata siya nakikipag-communicate sa'yo dahil wala ka namang nabanggit na ganun. Please, gumising ka na. Adrian, ng Bataan. Agree ako sa mga tropa mo. Baliw! Baliw ka! Sobra! Alam mo, tingin ko, ito sabi mo, at tingin ko, mas baliw ako kung wala akong gagawin para mapabalik siya. Adrian, kung ikaw ay isang kanta, wala ka sa tono. Seryoso. Grabe, alam mo, dinidiretso kita kasi sa tingin ko, itong mga, yung mga kaibigan mo, yung mga sinasabi mong tropa mo, napagod na sa'yo. Tingin ko yun eh. Ang tagal nyo nang wala eh, di ba? Sabi mo 4 years na eh. Tapos eto ka, laging puro siya pa rin yung iniisip mo. Laging siya pa rin ang gusto mo. Araw-araw siguro, yun yung, kumbaga kinakain ka na ng kabaliwan mo. Ganon. Ganon yung nangyayari sa'yo. Lampas na tayo doon sa pag-handle sa'yo with sensitivity. Feeling ko, alam nyo yung pagkaka-break lang ng isang tao, parang kailangan mo i-approach siya with sensitivity para makapag-move on. Alam mo yung dadalhin mo siya sa isang lugar, hahanap ka ng perfect timing para kausapin siya, para magising siya sa katotohanan, na let go na niya. Lampas na tayo dun eh. 'Di ba? Alam mo,
ang hirap, kung ako yung kaibigan mo, ay, grabe, manggigigil ako sa'yo. Sobra. The truth hurts. Talagang masakit talaga, Adrian, pag sinabihan ka. Pero feeling ko ito yung kailangan mo. Hindi yung tender loving care, yung ganyan. Kailangan saktan ka para magising ka na sa katotohanan. 'Di ba? Nakakagigil ka eh. Dapat no sugar coating on top na eh. Pag sinasabi sa'yo, tigilan mo na yan, Adrian. Seryoso. In fairness sa'yo ha, sabi mo, nag-try ka naman mag-move on sa pamamagitan ng, trinay mo na magkaroon ng rebound relationship pero sabi mo hindi natutuloy, di ba? Tama ka naman din. Mali din naman yun. Unfair naman yun sa, unfair naman dun sa magiging rebound mo. Di ba? Kasi may feelings ka pa dun para sa ex mo. So, obviously, panakip-butas lang siya. Kaya nga, rebound, di ba? Ganun naman talaga yung rebound girl or rebound boy. Panakip-butas sila, di ba? Pwede ring kapag pumasok ka sa isang rebound relationship, pwedeng pansamantala kang makapag-smile, makangiti. Pansamantala kang makaramdam ng kasiyahan, di ba? Feeling mo masaya ka. Pansamantala. Pero, pag hindi ka pa talaga nakapag-move on, babalik yung lungkot at bitterness na nararamdaman mo at yun yung kailangan mong harapin. Kasi, kung mag-rebound relationship ka, makakasakit ka ng iba, dinamay mo pa yung iba sa kabaliwan mo, di ba? So tama ka. Wag ka mag-rebound relationship. At tandaan mo, iba-iba ang proseso ng pag-heal ng tao. Yung iba, 5 months lang. Yung iba, katulad ng ex mo, yung iba 3 months lang, yung iba 2 years. Ikaw 4 years, hindi ka pa nakapag-heal. Okay lang yun. Iba-iba naman ang proseso ng tao eh. Tama naman na sinunog mo yung damit, yung undies, yung bag, at iba pa. Tama naman. Lahat na magpapaalala sa pagsasama nyo. Pero may tinira ka pa, isang litrato. Tinira mo pa, sunugin mo na rin. Diba? Sunugin mo na rin para mawala na rin yan. Alam mo, pag may kasama kang iba, parang sabi mo, pag may kasama kang iba, parang pakiramdam mo, niloloko mo siya. Hindi. Dahil ikaw ay nasa isang relasyon na mag-isa lang at ang relasyong ito ay nasa guni-guni mo lang. Wala na siyang pakialam sa'yo, delulo ka, di ba? Nagiging delulo ka na ngayon, delulo na, baliw pa. Diyos ko, sama naman ang combination na yan. Itigil mo na yan, sunugin mo na. Bigyan mo yung time yung sarili mo, huwag ipilit sa isang rebound relationship. Mag-focus ka sa sarili mo, 'di ba? Gawing busy. Dapat wala kayong communication, walang komunikasyon. I-unfollow mo siya, i-block mo siya, bahala ka na i-delete mo siya sa lahat ng social media accounts mo. Wala kayo dapat komunikasyon. Maging busy ka, magtrabaho ka, focus ka sa trabaho mo, bigay ka ng oras sa family mo, bigay ka ng oras sa friends mo, bigay ka ng oras para sa hobbies mo, sarili mo ang pasiyahin mo. 'Di ba? Para wala kang oras na magmumukmok. 'Yun. Oo, tandaan mo, ikaw lang ang nagmumukmok. Si ex mo magpapakasal na. Masaya 'yun. Excited 'yun. Nagpaplano ng kasal niya, hindi kanya iniisip. Ikaw lang ang nag-iisip sa kanya. Oo, at ikaw lang ang feeling mo, niloloko mo siya, wala mo siyang pakialam sa'yo. Doon na siya, committed na siya, magpapakasal na nga 'di ba? Sa iba. Masaya na siya doon. Excited siya sa kasal niya at hindi kanya iniisip. Kaya siya magpapakasal dahil sigurado na siya sa lalaking yun. Hindi naman siya magpapakasal doon kung gusto kanya, 'di ba? In fact, hindi kanya hiwalayan kung gusto kanya. Bakit kanya hiwalayan? Patay na patay ka nga sa kanya 'di ba? Kung ako gustong gusto ko yung isang lalaki at patay na patay ito sa akin, ba't ko siya hihiwalayan? 'Di ba? O edi labing-labing kami, kami magpakasal, 'di ba? Oh, ganun. Sorry ha, need ka talagang prangkahin kasi need mo talagang magising sa katotohanan. Parang tulog ka pa din kasi. Dapat parang kung metaphor, parang binubuhusan kita ng malamig na tubig para magising ka na, 'di ba? Mukhang matigas din yung ulo mo Mukhang pagod na 'tong mga kaibigan mo siguro na tinatawag kang baliw, 'di ba? Sabi mo, sa unang parte ng sulat mo ito yung sinabi mo, hindi ko alam kung anong intensyon ko sa pagsulat, pero siguro maglalabas lang po ako ng nasa sa loob ko. Sa tingin ko, alam ko kung bakit ka sumulat. Tingin ko lang naman,
Pagod na lahat ng tao na nakapalibot sa'yo. Naghahanap ka na magsasabi sa'yo, sige, go. Sige, go after her. Sige, balikan mo yung ex mo. Try mo. Try mo lahat sa lahat ng makakaya mo. Sa abot ng makakaya mo. Try mo. Get her back. Parang ganun, no? Yun yung hinahanap mo, no? Yung kukonsintihin ka. Lalo kang mababaliw niyan. Lalo kang magiging delulu niyan, di ba? Let go. Mahalin mo naman ang sarili mo, Adrian, ng bataan. Maawa ka naman. Ako, hindi kita kukonsintihin dito sa shoutout. Tough love ang need mo ngayon, Adrian. Tough love. Hindi kita pagbibigyan